Malakas ang loob ng babaeng ito. Nakadakip siya ng isang higanti, para hindi siya kainin ng higanti. Kinadina ni Hanji ang higanti. Pero kahit na ganito, muntik nang makain si Hanji ng higanti. Para parusahan ang higanti, tinusok ni Hanji ang mata nito, pati ang puso nito, pero ang kakaiba, pero may abilidad ang higanti na gumaling agad. Sa isang iglap magaling na, at ang rason kung bakit niya hinuli ang higanti, ay para pag-aralan kung paano sila patayin. Dahil sa loob ng 100 taon, ang mga higanteng biglang dumating, ay kinain ang kalahati ng populasyon, nawasak tuloy ang sibilisasyon, ang mga taong nakatakas. Para makaiwas sa higanti, gumawa sila ng pader. Dito naninirahan ang mga tao. Yung lugar sa labas ay agrikultura. Ang sa gitna pangangalakal, at kapital din. Sa loob ng pader, namuhay ang mga tao ng 100 taon. Pero isang araw, nasira ng mga higanti ang pader. Nawasak ang agrikultura. Ang mga tao doon, ay lumipat sa gitnang bahagi. Pero dahil wala na ang agrikultura, konti na lang ang pagkain. Kaya nagdesisyon ang pinuno na bawiin ulit, at ayusin ulit ang pader. Para makumpleto ito, bumuo ng grupo ang pinuno. Isa na doon si Hanji. Para malaman ang paraan para matalo ang higanti. Nagpapulong ang hepe. Sa pulong, meron nagsuggest na gumamit ng mas malaking baril. Meron din nagsabi na maghukay at gawing patibong. Meron din nagsabi na gumawa ng mga lambat na malaki, para mahuli ang mga higanti. Nang marinig ang mga suhestyon, di natuwa ang hepe, pero lumiwanag ang mga mata niya sa sinabi ni Hanji. Sinabi na Hanji na walang armas ang makapapatay sa mga higanti. Dapat nilang malaman kung ano ang kahinaan nito. At saka umatake. Habang papaalis si Hanji, naisip ng hepe na hindi siya simpleng babae. Kaya palihim niya itong sinundan. Hanggang sa makarating sa basement, nandoon ang iba't ibang eksperimento. Para bang may nagaganap na nakakatakot na eksperimento. May nakita siyang isang pinto. Paglapit niya, bigla siyang inatake ni Hanji. Nangako ang hepe na hindi niya ito isusumbong. Kaya dinala siya ni Hanji sa loob. Madilim sa loob, inutusan ni Hanji na buksan ng hepe ang bubong. Nang lumiwanag na, nakita niya ang nakakadena na nasa harapan. Pagbukas ng bubong, isang higanti ang nasa harapan, kahit na nakakadena ito, at saka nakapikit ang mata, pero takot pa rin ang hepe. Ngunit sabik naman si Hanji. Lumapit siya sa higanti, saka binati ito, "Hello, aking alaga." Nang makita si Hanji na parang baliw, natakot ang hepe. Nang magising ang higanti, nanambalik na ang lakas nito. Agad itong nagwala. Inutusan ni Hanji ang hepe na isara ang bubong. Ang kakaiba ay, pagsara nito, nakatulog muli ang higanti. Dinakip pala ni Hanji ang higanti, para pag-aralan. Pero kahit anong pagpapasakit ang gawin, ang nakakatakot ay, may abilidad ang higanti na pagalingin ang sarili. Kahit anong sakit, gagaling agad, pero maswerte lang. Sa pag-aaral ni Hanji, nalaman na humihina ang higanti sa dilim. Nakakatulog pa nga ng mahimbing. Habang nag-uusap silang dalawa tungkol sa kahinaan, ang chief ay dumating na rin. Nakatanggap siya ng report na may higanti dito. Nandito siya para patayin ito, dahil napakadelikado na magtago ng isang higanti. Pero di naman sang-ayon si Hanji. Habang nag-aaway sila, nang maramdaman ng higanti ang panganib, kinuha niya si Hanji. Kakainin na niya sana ito. Sa kritikal na sandali, tinali ng hepe ang lubad sa sarili. Binuksan ang switch, saka lumipad, napunta sa likod ng higanti. Saka inatake niya ito sa leeg. Nakamba ang higanti sa sandaling ito. Dahil sa nangyari, si Hanji ay nagka-ideya. Nakaisip siya ng armas laban sa higanti. Isang harness na device, isang kagamitan na makapagpapalipad sa tao. Para makuha agad ng grupo ang paggamit nito, gumawa sila ng 2 robot. Matapos ang pag-insayo, napansin ni Hanji si Sasha na magaling. Dahil walang katulad ang kakayahan niya, yun ay ang kaya niyang palikuin ang arrow. Isa itong kakaibang kakayahan. Bago pa kawalan ang arrow ay aalisin ang buntot, at ihaharap sa lokasyon. Pagkatapos ay liliko ang arrow, at matatamaan ang target. Ang babaeng ito ay si Sasha. Ulila na siya, dahil walang mga magulang. Lumaki siya kasama ang tito at tita. Dahil mahilig kumain, ang hiling lang niya ay mabusog sa bawat araw. Sa araw na ito, katulad ng dati, sumama si Sasha Mangaso. Dahil sa abilidad niya, nakahuli sila agad ng marami. Uuwi na sila sana, pero nakita nilang nasusunog ang nasa malayo. Narinig ang mga iyak, nasira na pala ng mga higanti ang pader. Saka nakapasok na sa distrito ng agrikultura. Nagkakagulo, agad umuwi si Sasha, tinawag ang tito at tita, at sumama papunta sa gitnang distrito, para makakain. Sumali si Sasha sa grupo ng gobyerno.
maghanda para mabawi ang distrito. Habang kumakain, napansin ni Sasha na lumiit ang pagkain. Nalaman niya sa katabi, marami raw nagnanakaw ng pagkain. Para di siya magutuman, nagpa siya si Sasha na hulihin ito. Protektahan niya. Matapos ang ilang gabi, sa wakas nahuli sila ni Sasha. Habang nilalabas nila ang mga pagkain, isang araw ang hamarang sa kanila. Nagpanik ang mga magnanakaw, hindi pa sila nakaka-react. Isa pang araw ang tumama sa pagkain. Nagsitakbuhan sila, pero may isa pang bumalik para kumuha ng patatas. Pero siya ay pinagpapana ni Sasha. Hanggang sa huli, akala niya ligtas na siya. Pero dahil magaling nga si Sasha, isang pana ang lumiko sa kalisya. Nataman ang magnanakaw. Pagkalapit niya, sakalang nalaman ni Sasha, na ang mga magnanakaw ay mga bata pa. Mga refugees din. Kaya pinakawalan sila ni Sasha. Pinadala pa ang pagkain sa kanila. At ang lahat ng ito, ay nakita naman ni Hanji. Hindi niya inakala na may magaling pala sa grupo. Dapat pa niya itong i-develop. Pagkatapos ng kalahating taon, ang mga sundalo ay marunong nang gumamit ng armas. Lumulusot sila sa mga higanti, para bang tubig lang. Nang makita ang nasa harap, nasabik naman ang nag-imbento ng armas. Ibig sabihin may laban na ang mga tao sa higanti. Isang grupo ng mga sundalo ang